Nadagdagan pa ang mga kalsada sa Metro Manila na hindi na pwedeng daanan ng mga e-bike. Ang LTO naman, inirekomenda na rin dapat iparehistro at may lisensya ang mga e-bike rider. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Mismong Land Transportation Office o LTO na ang nagsabi, dapat iparehistro ang mga e-bike at e-trike. Dapat din daw may lisensya mga magmamaneho nito sa mga pampublikong kalsada. Meron na po kaming proposal sa DOTR on the mandatory registration of light electric vehicles pag ginagamit po sa public highways. Ang definition po ng public highways, not necessarily national road, pati ho roads that are funded or maintained by the government, whether local government or national government. Kailangan rehistrado po yan. Inilatag ito ng LTO sa public consultation kanina, kasamang iba't ibang stakeholders. Inaayos na raw nila ang guidelines kaugnay rito. Pabor naman ang One Rider Party List sa rekomendasyon ng LTO. Pero hiling nila, babaan sana ang registration fee ng mga e-vehicle. Kung maaari is at least 50% ng halaga ng registration ng motorcycles or below. Posible naman daw yan ayon sa LTO. Pero ang ilang commuter group tutol sa planong pagpaparehistro ng e-bike at e-trike. Mas mainam pa rin daw unahin ang pagkakaroon ng maayos na infrastruktura. Sa lagay natin ito ngayon, may mga insidente na kamakailan lamang na yung mga sasakyan ng babanggaan. May mga instances na yung mga motorsiklo na aksidente. May lisensya na itong mga ito, no? Ngunit hindi siya garantiya ng road safety. It would be a restrictive development which will make mobility more problematic for many sectors of our society, especially women, especially elderly, especially persons with disability. Paglilinaw ng LTO, hindi kailangang irehistro ang e-bike at e-trike at hindi na kailangan ng lisensya ng driver kung hindi naman dadaan sa mga pampublikong kalsada. Halimbawa, yung mga ginagamit sa mga subdivision. Kailangan din daw munang aprobahan ng Department of Transportation ang panukala bago ipatupad. Inilabas ng LTO ang planong paghihigpit. Isang araw matapos pagbawalan ng Metro Manila Council kahapon ang mga e-bike, e-trike at maging mga tricycle at kuliglig sa mga national roads sa Metro Manila. Sa unang listahan ng MMDA, kasama rito ang lahat ng circumferential at radial routes at ilang expressway. Pati na sa elliptical road sa Quezon City, Mindanao Avenue at Marcos Highway. Pero sa bagong listahan, inalis ang SLEX at dinagdag ang Osmeña Highway, Boni Avenue sa Mandaluyong at Espanya Boulevard. Paliwanag nila, hindi nila sakop ang SLEX kaya nila ito tinanggal sa listahan. Paglilinaw din ng MMDA, papayagan pa rin ng mga e-bike sa mga bike lanes kahit sa EDSA maliban sa e-trike. E-trike, tricycle, hindi naman sila categorized as bicycles at bawal sila talaga sa bike lanes. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.